Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1984 sa isang baryo na matatagpuan sa Iloilo. Itago niyo ako sa pangalang Gadoy. Sa mga panahong ito ako ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang ito sapagkat nagbigay ito ng matinding kilabot sa amin ng aking mga magulang. Si tatay ay dating may-ari noon ng arosera. Si nanay naman ay merong maliit na tindahan sa aming bayan. Nag-iisang anak lamang ako at masasabi ko na talagang marangya ang aming buhay. Walang kaproble-problema pagdating sa pera. Nabibili ko ang mga gusto kong bilhin. At isa ako sa mga maswerteng bata sa mga panahong ito. Hindi naman natin maiiwasan na merong mainggit sa atin kahit na wala naman tayong ginagawang mali sa kanila. At isa ito sa mga dahilan kung bakit nangyari ang karanasang ito. Iho, papasok ka na ba sa eskwela? Puntahan mo munang nanay mo sa bayan at sabihan na meron kaming pupuntahan mamayang tanghali. Hihintayin ko na lang siya dito. Sige tay, saan po kayo pupunta? Pwede po ba akong sumama? Meron kang pasok. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon. Marami ang hindi nakapag-aral ng dahil sa hirap ng buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tong karangyaan na meron tayo. Kaya mas mabuti pa rin nakapagtapos ka. Ito namang si tatay, kahit isang araw lang. Ay, sige na nga. Ayaw ni tatay na umabsent ako sa klase kumpara lang sa mga okasyon at walang kwentang bagay. Gusto niyang seryosohin ko ang aking pag-aaral nang dahil siya mismo ay hindi nakapagtapos. Ayon pa sa kanya kung hindi siya sinuwerte sa pagnenegosyo, malamang ay hindi magiging ganito ang estado namin sa buhay. Mas mabuti pa rin daw na siguraduhin ang kinabukasan. Pagkarating ko sa bayan ay agad ko namang sinabihan si nanay na meron silang pupuntahan mamayang tanghali. At pagkatapos kong gawin to ay tumungo na ako sa aking eskwelahan. Nagbabaon na rin ako ng pagkain nang sa ganun ay hindi na ako uuwi sa amin para magtanghalian. Bandang 5:00 ng hapon pagkarating ko sa bahay, ay nakita ko si nanay at tatay na nasa labas kasama ang isang manghihilot. Nakita kong napapaaray ito at nalaman ko na masakit ang kanyang mga binti at parang namamaga. Tay, anong nangyari kay nanay? Masakit daw ang mga binti. Hindi na nga kami umalis kaninang tanghali. Pare, kung ako sa inyo, patignan niyo si isang albularyo. Mainit ang kanyang mga binti. Ano ang ibig mong sabihin pare? Bakit albularyo? Dalhin na lang kaya natin sa bahay pagamutan. Ilang beses na akong nakaengkwentro ng ganito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige, dalhin niyo sa bahay pagamutan. Pag hindi pa rin gumagaling, dalhin niyo na sa albularyo. Sabihin mo nga sa akin pare, ano ang problema sa mga binti ng asawa ko? Ano ang sa tingin mong problema? Hindi ko alam kung maniniwala ka dito. Pero sa tingin ko kinukulam siya. Ano? Walang ganyan pare, ikaw naman oh. Matagal na ako sa mundong ito. Pero ni minsan na hindi pa ako nakakakita ng taong kinulam. Seryoso ako pare, hindi ako nagbibiro sa'yo. Pero kung ayaw mong maniwala, nakadepende yan sa'yo. Oh siya, tama na yan. Dadali na lang namin siya sa bahay pagamutan. Maraming salamat sa iyo. Umalis naman ang manghihilot
at nagpaalam. Bandang 8:00 ay nadidinig ko mula sa aking kwarto ang sigaw ni nanay nang dahil napakasakit daw ng kanyang mga binti. Halos hindi ito makalakad ng maayos at parang tinutusok daw ang kanyang mga buto. Bumangon ako at tumungo sa kanilang kwarto para kumustahin siya at nang makarating ako doon, ay nakita ko na meron ng mga nana ang ilang bahagi ng kanyang mga binti. Diyos ko, ang bilis naman ng pangyayari. Bakit nagkaroon ng mga nana? Hindi ko alam. Kinakailangan na siguro natin siyang ibalik sa bahay paggamutan. Parang hindi umepekto mga gamot na ininom niya. Sige tay. Pero hindi kaya totoo ang sinasabi ng manghihilot? Subukan lang po natin. Wala naman pong mawawala. Meron naman po tayong sasakyan. Napaisip naman ng aking ama at nagdadalawang isip sa mga sandaling ito. Subalit sa huli ay wala siyang magawa kundi sundin ang suwestyon ng manghihilot. Noong naghahanda na kaming lahat ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong ng aming bahay. At kaming tatlo ay napatingin sa itaas. Nagtinginan kami at tila ba nagtataka kung ano yung lumundag. Kung iisipin naman malabo na isa lamang itong pusa o ibon. Nang dahil kung pagbabasehan ang lundag ay parang tao talaga ito. Si nanay ay biglang nataranta nang dahil iisa lang ang iniisip namin. Hindi ito hayop. Si tatay ay agad na tumungo sa kanilang kwarto para kumuha ng baril nang sa ganun ay makasigurado kami. Kung sino ka man, lumayas ka na. Kung ayaw mong barilin kita. Naging tahimik sa mga sandaling ito hanggang sa biglang tumunog ang isang uri ng ibon na ayon kay nanay ay isa namang tiktik. Nagbibigay ito ng babala na merong umaaligid na aswang sa amin sa mga sandaling ito. Pero kahit ganito ay umalis pa rin kami at tumungo sa bahay ng manghihilot. Nang dahil siya ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang bahay ng albularyo. Sama-sama kaming lumabas ng bahay at sumakay ng sasakyan ni tatay. Agad niya itong pinaharurot. Nang marating namin ang bahay ng manghihilot ay agad naman itong sumama sa amin. At itinuro naman niya kung saan matatagpuan ang bahay ng albularyo. At nang makarating kami doon ay malugod naman kaming tinanggap ng mama na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Rogelio. Base sa nakikita ko, kinukulam ka ngayon. Masakit ba? Para bang tinutusok? Tumango naman si nanay at dito na nga namin nakumpirma na kinukulam ito kaya naman hindi siya nakakalakad ng maayos. Habang meron siyang ginagawa sa mga binti ng aking nanay, ay bigla itong napahinto na para bang meron siyang natidinig. At makalipas ang ilang segundo ay biglang tumunog ang tiktik. Dito na kami naalarma sapagkat isa lang ang ibig sabihin nito. Lumabas kayo ng bahay. Ipakita nyo na hindi kayo takot. Nandito siya. Kilala niyo ang isang ito. Sige, pag malaman ko kung sino ito, sisiguraduhin kong dila lang niya ang walang sugat. Lumabas ng bahay sina tatay at agad na nagparinig at nagbantay. Inggit ang dahilan kung bakit ka kinukulam. Meron ka ring sinabing hindi maganda sa kanya. Napatingin ako kay nanay at pilit naman niyang inaalala kung sino ang kanyang sinabihan ng hindi maganda. Pero hindi na niya maalala na para bang merong ginawa sa kanya para makalimutan niya ito. Ito rin ang sabi ni Mang Rogelio kaya naman kinilabutan ako sa mga sandaling ito.
Makalipas ang mahigit 1 oras ay natapos na niyang gamutin si nanay. Ilang karayom din ang nakuha sa kanyang mga binti. At bago kami umalis ay meron naman siyang binigay na pangontra nang sa ganun ay layuan kami ng aswang na kumukulam kay nanay. Bandang 11:00 ay umuwi na kami sa bahay at ang manghihilot ay sinabihan ni tatay na manatili muna sa amin nang sa ganun ay meron kaming kasama. At hindi naman siya nagdalawang isip. Kinabukasan sa maniwala kayo o hindi ay humilom ang mga binti ng aking nanay. Nakakalakad na ito ng maayos. Magmula din sa araw na ito ay hindi na siya masyadong nagbibitaw ng mga salita sa aming mga tauhan. Nang dahil bago maganap ito ay masasabi ko na masakit talaga ito kung magsalita. At para bang walang kontrol ang kanyang bunganga. Isang leksyon din ito sa kanya. Hanggang dito na lang ang kwento.